Kahapon katry mo mayroong nagpa-welding sa atin. Kunti lang naman yung pinawilding niya. Pagkatapos naming wildingin yung pinawilding niya, nabanggit niya sa akin yung plaka niya. Hindi naman nabago sa atin yung mga nangyayaring ganito sa plaka. So alam na natin kung ano yung gagawin natin remedyo dito. So napag-isipan natin bago natin gawin tong plaka na to ay gagawan natin ng video. So marami na rin po siguro talaga yung nakakaranas ng ganito sa mga plaka. Ang maganda po dito, yung mga plakang ganito po ay bago pa siya masira na ganyan ay gawan na po ng paraan. Panoorin nyo po itong video na to para naman magkaroon po kayo ng idea paano mapatibay yung mga plaka natin. Itong ipapakita kong ito, katry mo na gagawin natin dito sa plaka na to ay napatunayan talaga natin na nakakapagpatibay. Nagsimula po tayong maglagay ng ganyan nung nauso po yung plakang fabricated, yung fiberglass. Alam niyo po ba yung fiberglass na plakang pinapagawa? Pinapaprint po nila yon. So yung fiberglass po kasi na yon ay madaling masira. So yun po, doon po tayo nagsimula na mag-develop ng mga ganyang strategy. Huwag po kayong mag-alalang magpagawa. Matibay po ito kasi po nasubukan na po natin sa mga plaka sa mga motor natin. Nauso po kasi yung fabricated na yun na fiberglass noon, kaya nagawa natin ito dito sa mga plaka natin. So talagang napatunayan na po natin ito na matibay. So ang gagamitin natin sa plakang ito ay stainless. So iguguhit lang naman natin yung kabuuan ng plaka, saka natin guguntingin yan. Kailangan po talaga yung paggunting natin ay diretsuhan para naman kapag natapos natin ay maganda naman talaga yung kalalabasan. Dire-diretso rin po ang kalalabasan yan at malinis siyang tingnan. Siya nga po pala sa mga gusto pong magpagawa, nandito lang naman po tayo sa shop. Hindi naman po kamahalan yung sinisingil natin dyan. Kumbaga, inaano lang po natin ng konting labor at saka sa materialis po natin. Dinagdagan ko na nga rin pala ng isa yung ginawa natin ng takima para just in case man na biglang may sumulpot na magpapakabit ng ganyan ay meron na tayong agad-agad na ikakabit. Pagkatapos nga pala nating magunting ng maayos katakay mo ay itutupi-tupi na rin lang natin. So wala namang iba sa pagtutupi. Kumbaga, simpleng-simple lang naman talaga yung ginagamit natin sa pagtutupi. So kung nakikita nyo dito sa video natin ay vice grip lang. Pwede rin naman kung kayo po ang gagawa ay pwede na rin yung plies. Basta't panoorin nyo lang po yung nasa video natin ay napakasimple lang. Masusundan at masusundan nyo yan. So yan, tinutupi na natin dyan. Mamaya-maya ay ikakabit na natin sa may plaka. At pagkatapos nga natin may tupi-tupi ay kukuha naman tayo ng pwede nating pagpukpukan. So ipapasok na natin sa loob ngayon yung plakang sira. So yan, kung makikita nyo sa video talaga, inaayos-ayos natin syempre at iayos natin ng maigi para lapat din yung plaka. Ngayon dyan, saka natin siya itutupi. Kumbaga mangyayari dyan, maiipit ngayon yung plaka dyan para naman hindi na siya gumalaw. Medyo ingatan lang po natin yung pagpukpuk natin kasi kung nakikita nyo sa akin dyan ay baka naman matamaan pa yung kuko ng mga daliri ng pako dyan. So, maingat naman po ako dyan. Nag-iingat na po ako sa ngayon kasi dati po nung nagpupukpuk po ako ng ganyan ay naku, namatay talaga yung daliri ng pako. So, talagang nag-iingat na po tayo dyan. Itutupi-tupi lang po natin na ganyan. No? Kung nakikita nyo nga yan na yan. Papantay-pantay lang po natin yung pagkakatupi-tupi na ganyan. Pukpuk lang ng pukpuk para naman, ayan, para mapantay-pantay. So, ayan na po siya. Tapos na po. Ayan na po. Butas na lang po ang kailangan. Okay na, okay na. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye!